Bumaliktad agad, VP Sara panalo na agad. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Minado si Pastor Benny Abante, kinatawan ng 6th District ng Manila, na may malaking tsansa umanong manalo si Vice President Sara sakaling idaos sa ngayon ang halalan. Sus, buti alam mo. Alam mo kahit hindi naman idaos sa ngayon kahit sa 2028 yan, antay ka lang. Sa pagkapangulo, sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Abante na sa kasalukuyang kalagayan ay nananatiling malakas ang puwersa ni Vice President Sara sa publiko. Aniya, at this point in time, naniniwala ako. She has a very good chance. Pero still, kung ngayon ang eleksyon, palagay ko mananalo si Sara. Ayon kay Abante, malaking factor sa posibleng panalo ni Vice President Sara ang magiging resulta ng mga isyong kinakaharap nito. Partikular ang mga alegasyong may kaugnayan sa impeachment. Binanggit din ng kongresista na kung malalampasan ni Vice President Sara ang mga kontrobersiya, maaari niyang makuha muli ang pinakabataas na posisyon sa bansa na minsan... Alam niyo, sa totoo lang talaga namang malalagpasan niya yan eh. Diba? Kasi kita niyo, ang tagal niyo nang sinasampahan ng kung ano-ano si VP Sara. Pero hindi niyo pa rin siya matinag-tinag. Diba? Hindi niyo siya makaya. Lagyan mga tubig. Hindi niyo siya makaya. 'Di ba? Hindi siya masyadong gumagalaw diyan sa mga ginagawa ninyo. Yung tipong tadhana na mismo ang gumagalaw para sa kanya. Hindi kayo nagtatagumpay sa mga masasamang plano niyo. Tinatambakan niyo siya ng kung ano-ano. Impeachment, may pang-apat na nga na darating daw, ha? 'Di ba? Grabe. Ano pa kaya yung darating sa susunod? Kasi kapag si VP Sara talaga ay nakalusot sa 2027 yan, naku, tiklop na kayo. Go away. The Philippines, no need you anymore. No need pa. Don't need you anymore. Ang hinawakan ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpahayag si Abante ng ganitong pananaw matapos ideklara ni Vice President Sara ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa kabila ng kanyang mga naunang kritisismo at panawagang tapusin na ang pamumuno ng mga Duterte, kinilala rin ni Abante na nananatiling malakas ang suporta ng publiko kay Vice President Sara. Diba? Yun nga eh. Hindi ba nila napapansin yun? Na kahit anong klasing paninira, kahit anong klasing kaso ang ibinibigay nila kay VP Sara, ang taong bayan ay hindi mapaniwala sa mga ginagawa nila. Bagkus ang mga tao ay patuloy pa rin na sumusuporta kay VP Sara. Kasi bakit nyo pa rin tinutuloy yung mga ganyan? Diba? Alam ko gusto nyo pa rin tumakbo sa mga posisyon nyo. Diba? Alam kong gusto nyo pa rin tumakbo. Mahal nyo ang inyong political career. Pero bakit hindi kayo marunong makinig sa taong bayan? Bakit pilit nyong pinaglalaban yung paniniwala nyo sa sarili nyo? Diba? Na si VP Sara ay may kasalanan. Pero sa mata ng tao, wala siyang kasalanan. Diba? Kayo lang yung mga nakakaalam na merong kasalanan si VP Sara. Kung tutuusin nyo, ibinibintang nyo sa kanyang confidential fund. Maliit na halaga yan kumpara sa flood control project na hindi nyo pinapakailaman. Kaya napapaghalata dito na hindi nyo gusto si VP Sara. Diba? Hindi nyo siya gusto. Dahil alam nyo si VP Sara ay magiging kontra sa mga gusto nyong gawin. Hindi ko naman sinasabing gagawa kayo ng illegal, pero alam ko
na kontra siya sa mga gusto niyong gawin. Kaya ayaw niyo sa kanya, kaya maraming may ayaw sa kanya. Dahil nung panahon na presidente si PRRD, doon pa lang ramdam na natin. Ramdam na nila na hindi sila makaporma. Yung kabuhayan ng mga may posisyon na baluktot ang utak doon na freeze ng 6 na taon. Siyempre, hindi sila makakilos, yari sila kay Digo. Kumbaga, ngayon lang sila bumabawi. Tapos mananalo si BP Sara, di hirap na naman sila niya. Ganun na naman yung mangyayari. Pinagtawa na naman ng mga netizens at ng mga certified DDS na kung magsani pwersa daw si Leni Robredo at si BBM ay ito daw ang malaking bangungot ni Vice President Sara kapag nagkaisa ang administrasyon at ang mga dilawan at kakamping sa 2028. Ano yan, parang fusion lang, magpo-fusion sila, parang sa Dragon Ball. Abay posible ba ito? Ayon kay Rob Rances, hanggang pangarap na lang ito. Alam ko kasi parang kaya nila iniisip yon si Leni tsaka si BBM magtandem. Iniisip nila baka maulit-uli yung 30 million. Kasi nga 'di ba? Kasi 'di ba? Si Leni meron 16 million o 17 million ganun. Tapos si BBM may 15 million. Iniisip nila pag nagsanib yung dalawang yon, pwedeng maging VP Sara uli. 'Di ba? 31 million, ganun, 30 million. Sana nga umabot yung bilang nyo ng gano'n, yung mga taong may gusto sa inyo na bumoto, di ba? Ay, no. Ng mga leaders nila because a lot of their own people have already walked away. After that deafening silence on the masterminds behind the flood control scandal, after backing a budget many Filipinos now see as a symbol of institutional corruption. All just to keep a Sara takeover from happening, they revealed the ugliest truth about them, that they are willing to trade principle for convenience, that they choose political survival over accountability. Sa totoo lang 2026, 2027, 2028, malapit nang mag-eleksyon. Pero yung flood control project na yan, hindi pa nare-resolva. Hindi pa nga nananagot dyan yung tunay na may kasalanan. Baka nga mapanagot pa yan kung sakaling mag-iba na ng administrasyon Diba? Kaya yun din yung isa kaya hinaharang si VP Sara. Kasi alam natin, napapakailaman talaga ni VP Sara yan. Lahat ng mga sangkot dyan. Baka iniisip nga nila na yung mga dyan, na mga nanghuhuli ngayon sa mga suspect daw sa flood control project, suspect tuloy. Alam mo ba? Pero hindi naman. Diba? Anong tingin nila si Bong Revilla na pinakulong nila, yun na ang hindi. Baka nga hindi pa kasama si Bong dyan. Kung tutusin, sinama lang siya para may mahuli lang. Diba? Hindi pa yung And that's the greatest hypocrisy. You can't market yourself as reform while protecting the very machinery people are angry at. You can't claim moral high ground while looking away from where the money went. You can't ask the public to unite behind you when your own leadership just proved it will bend, especially when it matters most. So this fantasy of admin plus opposition unity against Sara, that idea is morally bankrupt. Because unity without credibility is a staged photo op to launder reputations, and a coalition without courage is a press release signed by people too scared to do the right thing. Kasi si Leni, tingin ko, hindi siya fit maging presidente, hindi siya bagay maging presidente talaga. Sa akin. Pasensya na, dun sa mga supporter ni Leni, pero ako, sarili kong opinion to Kung kayo may sarili kayong opinion at ang opinion nyo ay kaya ni Leni na maging presidente, kakayanin niya. Ako hindi. Hindi ako kumpiyansa. Mas gusto ko bumoto dun sa taong hindi nakokontrol ng mga alitap-tap sa paligid. Klawan, Makabayan, and LBM leaders didn't just fail to win the country.
they failed their own people first. Ngunit ito pa ang nakakaloka. Isa sa mga pinag-uusapan ng Duterte camp ang posibleng tambalan ni Vice President Sara at Naga City Mayor Leni Robredo sa 2028 Ano ba? Kanina ba elections. talaga? Ayon kay dating Presidential Anti-Corruption Commission. No. Si Lenny naman tsaka si VP Sara. Pero ako kung tutuusin, ito naman pag-usapan natin. Kung kay Sara at kay Lenny naman, wag na. Wag VP, wag. Lalong-lalo na, syempre, ang Vice President, naghihintay lang yan ng, di ba, para palitan yung presidente. Kung ako kay VP Sara is, wag yan ang kunin nilang, Vice President. Pero sa tingin ko, hindi ko kunin ni VP Sara ang Vice President to. Tingin ko, kontento na si VP Sara sa suporta sa kanya ng mga tao. Alam kong may tiwala siya sa taong bayan na maipapanalo siya sa pagka-presidente sa 2028. Ngayon, kung magkakaroon siya ng Vice President, pinaka-the best choice para sa akin ewan ko sa mga choice nyo mga katunay. Comment nyo rin sa baba kung sino yung mga choice nyo na pwede maging vice niya. Para sa akin yung dalawa si Bongo at saka si Marcoleta. Alin dun sa dalawang yun? Para sa akin yun Chairperson Greco Belhica. Naniniwala si Belhica na magandang katandem ni Vice President Sara kung sakali sina Senator Bongo, Senator Robin Padilla o Senator Dante Marcoleta. Diba? Si Senator Robin naman kasi, ilabas na natin sa usapan. Para sa akin, hindi pa fit si Senator Robin sa pagiging Vice President. Mas maganda yung marami muna siyang experience sa Senado. Kumbaga maano pa siya. Mahasa ng mahasa. Okay naman para sa akin si Senator Robin. Gusto ko yung prinsipyo ni Senator Robin Padilla. Pero kailangan talaga is mahasa pa siya ng mahasa. Sa totoo lang, kung si Senator Robin tatakbo, senador ulit, sigurado yan, mananalo yan. 101%. Oo, mananalo yan. Kasi subok na si Robin Aniya, kahit si Senator Amy Marcos, although mayroong mga grupo na medyo nagre-repel sa Duterte Marcos, kahit si Lenny will be a good tandem for Sara. Alam mo kasi, unity. Kailangang magkaisa na ang bansa. Yung unity, magkakaisa na yung bansa. Alam nyo, sa pag-eleksyon, hindi uso ang magkaisa ang bansa, hindi magkaisa ang magkaisa pala yung mga tao. Yung mga gustong tumakbo sa posisyon. Malabo yun. Naku. Kung sila ang magiging tandem sa 2028, siguradong maraming mga kakamping kung hindi ito tatanggapin. Panoorin natin ang pag-amin mismo ni Benny Abante na matapos magdeklara ni Vice President Sara na siya tatakbo sa 2028 elections. Kulit nitong pastor na to Abay, bakit biglang naging maabong tupa itong si Abante? Panoorin natin ang buong video. At this point in time, naniniwala ako she has a very good chance. Wow. Pero still, kung ngayon ang eleksyon, palagay ko mananalo si Sara. Buti naman, Pastor. Wag mo naman madaliin, pastor, na ngayon ang eleksyon. Kasi kung minamadali mo ngayon ang eleksyon, parang minamadali mo na minamadali mong bigyan ng sakit ng ulo yung ulo mo. Ayaw mo nun, meron pang 2027 tsaka 2028 na dadaan. Diba? 2027 pala. Kasi 2028, wala na Pwede naman si VP Sara na, legal lang tatakbo yun Alam mo, tama ka. Sa dami mong sinabi, ngayon ka lang nagkatama. Kaya Nag-isip na double siya. time kayo sa impeachment, di ba? 4? Grabe 4 na impeachment talaga yung pinalyo kay VP Inday. Gigil yun! Talagang gagawin talaga nila lahat Kasi sa totoo lang, nagpapanik na sila ngayon. Yung mga taong reklamo sa mga Duterte, mga nagpapanik na yan. Diba? Gumagawa na ng solusyon yan. Nag-iisip na yung mga yan kung ano yung gagawin nila. Parang isang VP Sara ay hindi makapasok sa pagiging presidente. Gawin nyo na lahat, Pastor. At ipagdasal mo, Pastor, sa Diyos mong
na hindi makasurvive si VP Inday sa mga pinaggagawa nyo. Kasi pag nakasurvive si Oo. VP Inday, simulan mo nang magdasal sa Diyos mong Eto na naman si Pastor, sabi niya. In a way, alam na po ni Vice President Sara that I will not be supporting her for the presidency. So, Ano namang pakialam ni BP Sara kung hindi mo siya susuportahan? Meron ka bang hawak-hawak na malaking bilang ng tao para hindi mo siya suportahan? Makaka-apekto ba kay VP Sara? Yun ay kung tutuusin eh. Kung hindi nakialam ang COMELEC ba yan? Kaya ka nakaupo ngayon dyan, congressman. Hindi ka mauupo dyan eh. Dapat si Uy dyan kasi si Uy ang binoto ng taong bayan ng Maynila. Tapos ikaw lang dyan, pampasang awa. Kaya wala kaming pakialam, hindi kami apektado kung hindi mo siya suportahan. Wala naman bilang na ipinapakita ikaw eh. Diba? Okay lang sana kung senador ka eh, tapos nasa top rank ka ng number 5. Diba? Maniniwala kami sa'yo na, in a way, alam na po ni Vice Pres that I will not be supporting for her for the presidency. Anong pakialam ng mga tao sa sinasabi mo? so, sino ka ba? Kailangan bang magpaalam sa iyo ni VP Inday Sara? Oo. Kailangan ba ni VP Inday Sara ang suporta mo? Sos, Mariosep, hindi ka nga nanalo nung last election eh. COMELEC lang ang nagpapanalo sa iyo. Manahimik ka, Abante. Ha, ang yabang-yabang ng pastor na to. Sobrang yabang. Akala mo naman talaga napaka-importante Alam mo talaga may tira. ng kanyang suporta. Double time talaga kayo! Ang abogadong nagngangalang Nathaniel Cabrera ang naghain ng ika-4 na reklamong impeachment Wow! laban kay Vice President Sara Duterte. Inendorso ni na House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V at Manila City 6th District Representative si Abante, Bienvenido Abante Sipag Jr. nila, oh. Ang reklamo, inaakusahan ng impeachment complaint ang pangalawang pangulo ng umano'y Sige culpable violation lang, manawa kayo. Pag nagsawa kayo dyan, nako, si VP Sara lang, pinapadama lang kayo ng pinapadama niyan. of the Constitution, pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, graft and corruption, at iba pang high crimes. May 7 itong articles of impeachment, kabilang ang umano'y pagtatangka sa buhay ng Pangulo, umano'y maling paggamit ng confidential funds, at umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng Department of Education. Pinanggit din na basehan ng umano'y hindi kumpleto Pagtatangka sa buhay ng Pangulo, kasi kung yun doon yung kung tinatapik nila diyan, yung is yung nagsalita si VP Sara na kapag may mangyari sa akin ito, parang yun sila gagalawin din sinasabi ni VP Sara kung may mangyari sa kanya. 'Di ba? Alam na kung sino yung mga hahanapin. Yun parang ganoon yung sinasabi niya, kung uunawain niyo maigi. Hindi siya nagbabanta. Walang banta akong nakikita doon. Kung nagsalita man siya na kapag may nangyari sa kanya, 'di ba? Is gagantihan niya, 'di ba? Raratratin niya yung bahay, hindi naman ganoon eh. 'Di ba? Kung may mangyari lang sa kanya naman. 'Di ba? Alam na kung sino yung mga suspect. Suspect. itong nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ng bise at umano'y pag-iwas niya sa mga lehitimong investigasyon. Paningkamot jud, Pastor! Si Abante! Ala, sige. Ito yung gusto kong makitang umatras eh. Atras, Abante, atras. Siguraduhin nyo talaga yan, Abante. Siguraduhin mo talagang pastor ka ng ha? Kasi pag nakalusot si VP Inday, impyerno abuti. Lalo na ikaw, Abante, hindi ka nanalo, ha? Hindi ka nanalo sa eleksyon. Pinanalo ka lang ng COMELEC. Lagot ka, Pastor Abante. Lagot ka. Kapag itong si Vice President Sara ay ganap ng naging Pangulo sa 2028, siguradong isa ka sa mga mababalikan nito. Kaya't ang payo ko sa iyo, bumalik ka na lang sa iyong pagiging pastor. Huwag mo nang ipilit pa ang iyong sarili sa politika.
Ano ang inyong opinion? Ayun, natatay nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet News at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Chinitong Tisoy at kay Mr. Roll Talker. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.